sa long socks para matago yung peklat sa mga binti natin, no? Ano pa, gumagamit ng stockings para fair and good skin, para pantay yung balat mo sa legs, no? Nagkakaroon ka ng pantalong, sobrang long, abot na, parang natitisod ka na sa haba ng pantalon mo, wag lang makita yung peklat mo, no? Hindi na lang, puro binti yung sinasabi ko. Meron pa pong isa. Pag nasa muka, ano pa yung nilalagay? Pagka may blemishes, pagka merong scarring of the face, pimple scars, gumagamit po yung iba dito ng concealer. Sino po? Taas ang kamay, gumagamit ng concealer. Huwag na kayo mahiya. Mga kapatid, concealer, no? Nilalagay yan sa ating mga muka. Yung iba, foundation. Tapos magpa-promote po ako dito, hindi po nila ako sponsor, baka naman. W2 Scar Stick. Gumagawa pa ng parang peklat na gusto pang paghilumin, di ba? No? Sa patalastas na parang humahanap pa ng cream to remove yung scars, yung scarring ng balat, ng mga sugat natin na noon, na ngayon. Merong mga bahid, no? At yung iba kapag ka nagkasugat, no? Habang sugat pa lang, habang mamasa-masa pa yung sugat o parang patuyo pa lang, anong sinasabi ng mga matatanda? Gamit ka ng Vaseline. Sorry, hindi po yung sponsored. Kung hindi Vaseline, gamit ka ng petroleum jelly. No? Okay. Kaya sebo di sexy. Parang hindi po tayo gender sebo di macho, di ba? Gagamit ka para hindi magpeklat. Tama po ba? No? Bakit ba natin tinatago-tago ito? No? Why most of our scars is hidden? Kasi there are times na we are afraid, no? Afraid tayo, we are insecure, no? Sa imperfections na meron tayo. 'Di ba? Gusto natin perfect. Gusto natin yung kaaya-aya, makinis, walang bahid ng dungis, 'di ba? No? And we desire for perfection kasi gusto natin maging perfect. Ba? Kahit man lang sa outer appearance natin, gusto natin maging perfect. And we are afraid of judgment. May kilala po ako na tanang buhay niya, ayaw niya na mag-shorts. No? Bakit? Kasi nahihiya siya sa patsi-patsi ng binti niya. Dahil ayaw niyang mahusgahan. No? And sometimes, mga kapatid, yung mga peklat na meron po tayo, maybe nakuha lang natin ito dahil hindi naman sinasadya. Pero most of the times, mga sinasadya nating mga bagay. Tama po ba? Naalala ko yung keloid ko dito. No? Meron akong, yung sinasabi nila, peklat na buhay. Hindi ko alam paano tumitibok-tibok po ba yun? Bakit nasabing buhay yung peklat na yun? No? Bakit merong peklat na buhay, may peklat na patay? No? Pero alam nyo, naaalala ko yung peklat kong yun dahil naglalaro po ako, ayaw kasi ako bilhan ng PSP noon. No? Wala akong PSP, wala akong Android phone, wala pa akong ganun, wala akong Game Boy. So, kumuha akong gulong. No? Kasama ko yung mga pinsan ko, pinadaus-dos namin pababa. Sa Elysians yun, Elysian Subdivision. So maya-maya, gumilid yung gulong. Pagilid ng gulong, hinabol ko. Tapos nagtaka ako, bigla na lang akong sumalakpak. Parang may humila ng paa ko. Yung pala yung barbed wire, tumusok na sa paa ko. No? Tapos sabi ko, no? Tapos naaalala ko hanggang ngayon, nandito pa rin at nahihiya akong ipakita sa inyo, kaya nakapantalon ako. Nagtataka minsan yung fiancé ko, nagtataka siya, bakit ba hindi kita madalas makitang naka-shorts? No? Dahil sa peklat. No? At isa pa, kagagawan ko ulit nung kabataan ako. Dahil nung bata ako, sabi ng nanay ko, maligo ka, maghugas ka ng binti mo, hindi ko ginawa. Kaya nagkaroon akong galis. Dito naman sa kabila. Kabilaan yan. No? At may peklat pa rin hanggang ngayon, magkatabi pa. No? And there are times, mga kapatid, kagagawan natin bakit tayo nagkakapeklat. Tama po ba? At ngayon tumanda na tayo, parang na-realize natin, parang hindi siya magandang ipakita sa iba. Pero alam niyo ba, meron pong isang peklat na very popular. Kahit tingnan mo yung katabi mo ngayon, meron siya niyan.
At proud siya minsan pang ipakita yan. Alam niyo kung anong peklat yon? Sabi po sa medical term, yung peklat na proud po tayong ipakita yung ating pusod. No? Kaya yung iba naka-crop top, proud pa sa pusod nila. Kapatid, peklat yan. Napakita mo, peklat yan. No? Kung hanapin nyo, it is a scar made by our umbilical cord, yung attachment natin sa mga magulang natin. No? Scarring yan. No? Dating sugat na naging peklat, na ngayon proud ka nang ipakita sa iba kasi meron kang six-pack abs with a peklat. Yan, sa gitna. May peklat sa gitna. Ha? Mga kapatid, hindi ako against sa crop top, ha? Wag lang kayo magpapakita sa akin. Pero yun, hindi ako against naman. Pero mga kapatid, fashion yan eh. Pero if you are proud with your peklat, go. No? Go with it. Pero mga kapatid, kung gusto niyo pong, bakit ba lahat ng pinagsasabi mo po tungkol sa peklat, Brother Jordan? Ano bang kinalaman na itong peklat na to sa buhay natin? And kung maaalala natin, itong mga peklat na to, naalala natin yung sugat na pinagmulan nito. Tama po ba? Kagaya na lang po nung mga nakaraang studies po natin, we are in a spiritual battle. At sa battle, mayroong sugatan. No? Ang kaaway, gagawang ka ng mga sugat ng nakaraan. No? Yung parang kapag inalala mo ang kaaway mo, titirahin yung kung bakit hindi ka makapaglingkuran minsan, bakit ayaw mo mag-serve sa Lord, kasi naaalala mo yung nangyari sa'yo nung nakaraan. Na hanggang ngayon parang hindi pa siya peklat, parang sugat pa rin sa paningin mo, parang sariwa pa rin sa pag-iisip mo. No? Sa labanan na espiritual, yung pakikipaglaban, pakikipag-away, marahil nasibat ka ng kaaway, napana ka ng kaaway sa pag-uugali mo, sa nakaraan mo, or even hindi mo man kasalanan, nadaplisan ka lang ng balang ligaw at ikaw yung nasaktan. Kasalanan ng ibang tao, ikaw yung nasaktan, hanggang ngayon dala-dala mo yung sugat. Diba? Na naabuso ka. Marahil verbally abused, sexually abused, no? Or even physically abused, nabugbog ka, hindi naman ikaw yung may kasalanan, bumili ka lang naman ng toyo, kahit suka yung pinabibili sa'yo, nabugbog ka. At naalala mo, kapag ka nagkakamali ka, bugbog sarado ka sa magulang mo. And it's still a wound na naaalala natin. And sometimes nahihiya tayong sabihin at most of the times, mga kapatid, kapag pumupunta ka ng church, pumupunta ka sa mga kaibigan mo, you cover it up with something like smiles, no? Tinatakpan mo yung mga sakit na pinagdaanan mo na parang kang nakangiti. O minsan hindi man nakangiti, nakasimangot ka, no? Na para bang anytime na may lalapit sa'yo, sigurado paplakda sa suntok mo o sa paningin mo pa lang, no? Maraming tao kapag kasi ako yung nabubuli noon eh. So I cover myself sa pagmumukha na nakasimangot. At maangas ang dating. Na kapag dumikit ka pa lang, kailangan mo nang tumabi. No? Kasi ayokong mabuli. Pero mga kapatid ko, mga tagapakinig, even online, merong isang peklat na sabi ko, Lord, bakit mo ginawa pa to sa amin? Parang merong isang tao na nagtanong sa akin, kung pwede nga lang sana, Brother Jordan, no? Sana hindi na lang ako nasaktan at sana maaga kong nakilala si Lord. Yung hindi pa ako nagkaroon ng mga maling desisyon sa buhay, yung hindi pa ako nasasaktan, parang naramdaman ko na yung pag-ibig ng Diyos. Sana, Brother Jordan, may lumapit talaga sa akin at hindi ko alam kung ano yung isasagot ko sa kanya nung time na yon. May lumapit sa akin, Brother Jordan, sana hindi ako nakagawa ng mali noon. Bakit pa kasi, parang late naman si Lord dumating sa buhay ko. Kung kailan matanda na ako, no? Kung kailan ang dami ko ng mga pinagdaan ng experience and hurtings, ginawa ko o hindi ko ginawa, ang dami na. At sobrang painful nung bagay na yon. Na sana
sana hindi ko na lang naranasan. Sana hindi na lang pinadama at sana nagpakita si Lord agad-agad right there and then. Pero mga kapatid, gusto ko pong maunawaan ninyo sa text na pag-aaralan po natin, mga kapatid. Sabi nga po dito, on John chapter 20, verse 27. Nandiyan po ba? Basahin nga po natin. 1, 2, 3, go. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka. No? Mga kapatid, si Jesus po yung nagsasabi na itong time na to. Ang context po kasi niyan, si Jesus nagpakita na sa kanyang mga disciples. Nung siya ay, yun nga he was risen, no? Nung siya'y muling nabuhay, nung muli siyang nabuhay from death, no? Nung sa cross, after the death of Christ, on the third day, on the third morning, si Lord ay nagpakita sa kanyang mga alagad. At nung nagpakita siya sa mga disciple niya, sa mga kababaihan, nagpakita siya sa dalawang naglalakad, no? And even nagpakita siya sa unang pagsasalo ng 11 disciples, 10 lang yung present, no? At wala si Tomas. Nung unang pagtitipon nila, nung nakikain si Jesus ng kasama yung mga disciples, si Thomas wala. Tapos ang sabi ni Thomas, sigurado ka na buhay si Jesus? Hanggat hindi ko nahahawakan yung sugat niya, hanggat hindi ko nakikita yung sugat niya, no? O yung butas ng kanyang kamay, no? Hindi ako maniniwala. At ito po yung nangyari. Nagpakitang muli si Jesus habang nakasarado yung kwarto, no, habang nakasarado yung room ng meeting nila, no, habang sila ay nag-worship, nag-fellowship, nagpakita si Jesus nang nakalak yung pinto. Pumasok si Jesus. No? At pagpasok ni Jesus, ito ang sinabi niya kay Thomas. Thomas, ilagay mo ang iyong daliri dito. Parang sa ibang salin, ilagay mo sa butas. Fill the gap na dala nung butas na yun. At nag-isip ako, Lord, nabuhay ka ng muli. You have the glorified body, but hindi yung perfect body yung pinakita mo kay Thomas. Pwede mo na ipakita, dahil pogi ka naman, Lord, kahit yung mukha mo na lang ipakita mo. Pero anong sinabi ni Lord? Halika, tingnan mo tong sugat ko. Hindi, itong peklat ko. Itong butas sa kamay ko, and even yung butas sa tagiliran ko. Siguro nagwo-wonder kayo ano yung butas na sa tagiliran sa ilan po dito na hindi pa familiar sa Bible, no? Butas sa kamay kasi cross, and even paa. Paano nagkaroon ng tagiliran? Pinupok ba siya sa tagiliran? Hindi. Para mapatunayan na siya ay patay na nung time sa cross, yung sundalong Romano, sinaksak pa siya sa tagiliran para ubos lahat ng dugo at tubig na lumitaw sa kanyang tagiliran. No? At yun, kasama yun sa may sugat na meron si Lord. No? Lord, ba't when you have been risen again, nung nagpakita kay Thomas, ang tanong ko kagad, Lord, akala ko ba glorified body? Bakit hindi perfected? Ba't hindi perfect yung matinee idol pa? Bakit parang hindi William Hemsworth na lang yung pinakita mo kay Thomas? Malathor with a 6-pack abs. No? Why not? Alam niyo, one thing that I realized, there are things na makikita po natin sa bagay na ito. Na makikita po natin, ang peklat, no? Una sa lahat, o yung mga sugat, o yung mga experience natin, yung mga sugat na dala-dala ng kahapon natin, ng mga nakaraan sa buhay natin. Unang-una sa lahat, mga kapatid, nais ipakita ng Lord na alam at dama ng Diyos ang sakit na pinagdaraanan mo. Pinagdaanan at pinagdaraanan mo. No? Una sa lahat, alam ng Diyos. Gusto niyang ipakita sa atin
Na yung pinagdaanan mo, yung sakit na dala-dala mo, nakibahagi ako dyan. Bahagi din ako niyan. Alam ko, kasi napagdaanan ko rin, alam ko rin paano masaktan physically, emotionally. Alam ko yung sakit na dala mo. Why? During the cross, bakit pinapaalala niya yung sugat niya sa kamay? Kasi aalalahanin mo saan ba niya nakuha yung sugat na yon? Sa cross. Yung sugat sa tagiliran niya, kung aalalahanin mo, sugat yon nung nag-sacrifice si Jesus para sa atin sa cross. At gusto niya ipaalala sa inyo, nung during that time na nasa cross siya, hindi lang sakit physical yung tinanggap niya. Tinutuya pa siya ng mga tao. Kung ikaw nga ang Diyos, sige nga, bumaba ka dyan. At nung sinabi ni Jesus na, Eli, Eli, lema sabachthani, my God, why have you forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan? No? Sabi ng mga tao sa kanya, kita mo na, tumatawag na siya kung saan-saan. Habang nasa cross siya, yung latay sa likod niya, habang hinahampas siya physically, may mga taong sinasampal siya, dinuduraan siya, inaasar, niloloko siya sa pinagdaraanan niya. Gusto niya sabihin sa atin, itong sugat na to, itong peklat na dala-dala ko, tandaan mo na pagdaanan ko rin yung kahihiyan, na pagdaanan ko rin na ako'y saktan, para sa iyo. For you, mga kapatid. Na alam ng Diyos kung ano yung sakit. Nakiisa siya. He communed dun sa sakit na naranasan ng tao. Na kung iisipin natin, Diyos naman siya eh. Lagi nyo tatandaan, lagi po nating tatandaan, He is 100% God during that time, but He is also 100% man. Kung ano yung emotions ng tao during that time, emotions din ni Jesus. Yung physical na nararamdaman ni Jesus, nung time na yung physical na nararamdaman ng tao, nararamdaman ni Jesus during that time. No? Alam niya papaano, ano yung pakiramdam ng nagugutom. Alam niya yung pakiramdam ng nauuhaw, napapagod. Alam niya yung pakiramdam ng naiinis. Alam niya. Yung emotion, yung human emotions, even yung human anatomy, physically. Alam ng Diyos yan. At sabi nga po sa Hebreo chapter 2, verse 18, no? No, sige, basahin po natin na sabay-sabay. Verse 17 to 18. 1, 2, 3, go. Okay, at kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan upang siya'y maging isang pinakapunong pari na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Next. At ngayoy matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. No? Gusto niya sabihin sa atin, alam ko, kasi ako din naranasan ko ang tuksohin, naranasan ko ang magdusa, na hindi naman deserve ni Lord. Why? Perfect si Lord eh. Wala siyang kasalanan, bakit siya yung kailangan pang makaranas nun? Kasi gusto niya makiisa sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, nakikiisa si Jesus sa'yo. No? He knows that well. Brothers and sisters in Christ, or even yung mga nakakapakinig ngayon, online and here, mga kapatid, akala mo ikaw lang yung nakakaranas ng sakit na yan. Akala mo ikaw na yung pinagtakluban ng langit at lupa. No. Maybe unique sa'yo yung pinagdaanan mo. Oo. I would agree. Unique sa'yo yung pinagdaanan mo. Kung paano ka na abuso physically, paano ka na abuso verbally, paano ka na abuso sexually, whatever. Maybe unique yung experience mo. Pero the pain, lahat tayo, we have a universal language na lahat tayo pare-parehong nasaktan.
Pare-pareho nating dinanas yung sakit. Pare-pareho nating nadanas. Kahit kagagawan mo pa yan o hindi mo kagagawan, pare-pareho lang na tayo'y nasaktan. No? And God knows that well. Sabi nga po on Psalm chapter 56 verse 8, no? No? Sabi nga po, yung mga awit po ng time na to, sabi sa Psalm, ang taglay kong suliraning, nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko'y nakasulat sa iyong aklat. Yung author ng Psalm 56, sabi niya dito, Lord, oh my God, lahat ng mga pinagdaanan ko, alam mo lahat. Walang may tatago sa'yo. Alam mo yung pain, alam mo yung sufferings, alam mo lahat yun. At every time na umiiyak ako, lahat ng yun nakasulat sa iyong aklat. No? All of those things. Hindi lang concern si Lord sa triumphs mo, sa mga katagumpayan mo, sa mga kung saan ka the best na formation mo. Na para bang si Lord, kung iisipin natin, siguro gusto lang ni Lord kapag marami akong na-sharean ng mabuting balita. Yes, gusto ni Lord yan kasi yan yung utos nga niya eh. Siguro masaya si Lord kapag nagbi-ministry ako, tumutugtog na ako sa harapan, umaawit na ako, nagpipreach na ako sa harapan, pag sumasayaw na ako o nag-usher ako. Yes, masaya si Lord kasi naglilingkod ka sa Kanya. Pero hindi lang yun ang concern ni Lord. Even your tears. Kahit yung painful area of your life, concern si Lord. Alam ng Lord kung saan ka napapaiyak, kung gaano ka babawang luha mo sa drama. No? Alam ng Lord, isusulat niya yan. Every time na lumuluha, umiiyak ka, every time na nasasaktan ka, God is concerned sa'yo. Na mga kapatid, kailangan po natin itong unawaing mabuti. Marahil tinatago mo, pinagtatakpan mo yung mga pain na nararanasan mo during your battles sa buhay mo, yung mga pinaglalabanan mo sa buhay mo. I want to assure you, God knows it all. He keeps records of it all. Huh? Marahil ilan sa atin nagtatago kasi feeling natin, ang tinitingnan na lang ni Lord kapag nagkakamali tayo, ay nagkagawa ako ng kasalanan, isusulat ni Lord yan sa aklat. Kapag nakagawa ako ng mali, isusulat yan ni Lord sa aklat. Tapos ipapamukha niyan sa akin ni Lord sa end times, ito yung mga ginawa kong mali, ito yung mga ginawa kong pangit. No? Ito yung mga times na nambuli ako. Ito yung mga times na nakasapak ako. Ito yung mga times... No, hindi lang yun yung nakarecord sa aklat ng Lord. Even your painful area of life, mga kapatid. Nung times na ipit ka na sa utang at umiiyak ka, alam ng Lord yun. Yung times na wala ka nang masumbungan kasi maski sarili mong pamilya, hindi mo mapagkatiwalaan, alam ng Lord yun. He knows you too well. Alam ng Diyos ang bagay na yan. Na mga kapatid, sabi nga rin po sa awit chapter 34 verse 15, sabay-sabay po natin basahin. Yung malakas na pagbasa po. 1, 2, 3. Nandito na po ba? Psalm chapter 34 verse 15. Nailagay po ba? Pasensya na po. Okay. Psalm chapter 34 verse 15. Kung may Bible po tayo. Ako na lang po magbabasa. Yan. Mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon. Sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Hindi lang yan nire-record yung mga bagay na to. No?
And even the times that you have cried out to God, He answered. He answers. Mga kapatid, sabi nga po on English version, the eyes of the Lord are on the righteous and His ears are attentive to their cries. No? Na mga kapatid, kailangan po nating maunawaan na ang mga bagay na ito ay tinatala ng Diyos at tumutugon siya ng naaayon sa nararanasan mo. At alam niya yun dahil napagdaanan niya yung mga bagay na yun. Alam niya yung pakiramdam ng mag-isa ka. Why? Nung time na ipapako si Jesus sa cross, parang naramdaman niya na ata lahat doon. Kaya nga nung time na nung nananalangin siya, Lord, kung kayang angkopa na to ay alisin mo sa akin, alisin mo. Pero yung kalooban mo ang siyang masunod. I paraphrased it, mga kapatid. No? Na let your will be done. Pero alam niyo, nung time na yun, sabi niya, andito na, yung manghuhuli sa akin. No? Ito yung time, gabi na, no? Sabi dun, nung time na dumating na yung sundalo, alam niyo yung mga disciple niya? Lalo na si Pedro, ang sabi sa kanya, Lord, ipagtatanggol kita over my dead body. No? Hindi kita hahayaang makuha nila, Lord. Kahit kailan, hindi mangyayari yun. Pex man, mamatay man. Parang gano'n, sabi ni Pedro. Pero nung time na hinuli na si Jesus, ano nangyari? Kanya-kanyang takbuhan. No? Tapos sasabihin mo, ganun din yung pangako niya sa akin eh. Walang iwanan. Hanggang dulo, walang iwanan. Nasaan na siya ngayon? Kung naranasan mo yun, kapatid, si Jesus naranasan din yun. Nangako-ngako pa sa kanya na walang iwanan, pex man, mamatay man, iniwan siya nung time na siya na lang. No? And He knows that. Ang sabi nga rin po sa Psalm chapter 38, verse 15 to 18. Sensya na po, medyo topical tayo ngayon. Tingnan natin na madami-dami po tayong verses for today. Psalm chapter 38, verse 15 to 18. Chapter 38, verse 15 to 18. Sabi po dito, yan. Ngunit sa iyo, Yahweh, ako'y may tiwala, aking Diyos. Ika'y tiyak na tutugon. Aking panalangin iyong pakinggan. Itong mga hambog, huwag mong hayaan. Sa aking kabiguan, sila'y magtawanan. Sa pakiramdam ko, ako'y mabubuwal, mahapdit makirot ang aking katawan. No, mga kapatid. Aking ihahayag ang kasalanan ko, mga kasalanang sa aki gumugulo. Mga kaaway ko'y malakas, masigla, wala mang dahilay, namumuhi sila. Ang ganting masama sukli sa akin dahil hangad kong buhay ko'y tuwirin. Panginoon Yahweh, huwag akong iiwan. Maawaing Diyos, huwag akong layuan. Na mga kapatid, this is the prayer of the psalmist. Nung mga awit nito, inawit niya to na sabi niya, Lord, madaming niloloko ko sa mga pinagdaanan ko eh. Yung sitwasyon ko ngayon, ang daming nakakaalam, minamarites yung buhay ko, yung mga pagkakamali ko, nakikita ng maraming tao. Kung saan ako nagkamali, doon ako nila inaasar, niloloko. Yun yung, parang wala na silang ibang focus kung saan pa yung negatibong parte ng buhay ko. Yun yung focus nila. No? Ang pogi-pogi naman ng mukha ko, bakit yung baba ko pa yung titingnan nila? Diba? Siguro, it is a joke para sa pandinig ng bawat isa. Pero alam niyo yun? No, ang dami-dami mo namang ginagawang tama, pero kung saan yung mali, yun yung nakita nila sa'yo. Kung ano yung peklat mo, yun pa yung nakita nila sa'yo.
Pero ano sabi nung mga awit dito? Lord, alam ko naman meron din naman ako mga pagkakamali. Alam ko, alam mo yun. Kung bakit ko nakuha tong peklat kong to. Dahil meron din naman akong kagagawan sa kakulitan ko, Lord. Sa mga desisyon na hindi ko isinangguni sa iyo, O Diyos. Kaya sabi niya po on verse 18, aking ihahayag ang kasalanan ko. No? Sabi niya po dito, aking ihahayag mga kasalanan sa aki gumugulo. Alam niyo yun, yung parang nagbabaz sa'yo yung mga kasalanan mo o yung mga pagkakamali mo, yun yung paulit-ulit na naririnig mo o yun yung nagbibigay ng pagririndi sa iyong tenga. No? And for I am about to fall and my pain is ever with me. I confess my iniquity. I am troubled by my sin. Sabi niya doon, nung mga awit, Lord, yung mabubuwal na ako sa kahihiyan, yung mabubuwal na ako sa aking mga problema, sabi niya doon, Lord, I confess. I confess. Lord, nababagabag na ako sa mga kasalanan na meron ako. Na para bang ito na lang yung paulit-ulit binabato sa akin ng kaaway. Alam mo, ikaw, hindi ka mapagpatawad. Alam mo, ikaw yung tao na malaswa ang kaisipan. Ikaw yung tao na hindi marunong sumunod sa mga pinagagawa ng Diyos. Ikaw yun. At ang kaaway, ganun ang babato sa iyo. At hindi ka makawala doon sa tanikala, doon sa chains of that sins. Pero alam niyo mga kapatid, as what the Lord tells us, o sa bagay na ito, hindi lang alam ng Lord yung sugat na pinagdaanan mo ng nakaraan. Hindi lang daman ng Lord. Alam niyo po, pangalawa mga kapatid, na kailangan po nating matutunan. Kaya ng Diyos na paghilumin ang mga sugat mo. Kaya ng Lord na pagalingin ka sa iyong mga karamdaman. Na mga kapatid, hindi mag-i-stay na sugat yan. Hindi gusto ng Lord na mag-stay ka sa painful area of your life. Hindi gusto ng Lord na manatili kang sugatan. Sabihin mo sa katabi mo, ayaw ng Lord na sugatan ka. No? Peklat lang ang gusto ng Lord. No? Ayaw ng Lord na sugatan ka. He wants to heal you. Tapos sasabihin mo natin, Lord, pwede ba, wag mo nang pwede naman itago na lang nung pinagaling mo ako. Itago na lang natin ang lahat. Ibaon na lang natin sa limot. Magkaroon na lang ng concealer sa buhay ko. That I would conceal my imperfections nung tanggapin kita sa buhay ko. Na, alam niyo po mga kapatid, 2 Corinthians chapter 7, naisama po ba ito dyan? 2 Corinthians chapter 7, verse 8 to 11. Ayan. Sabay-sabay nga po nating basahin ang mga talatang ito. 1, 2, 3, go! Hindi ko pinagsisisihan ang pagkasulat ko sa inyo kahit na nalungkot kayo dahil dito. Nalungkot nga ako nang malaman kong nasaktan kayo ng kaunting panahon dahil sa aking sulat. Ngayon ay nagagalak na ako sapagkat ang kalungkutang iyon ang ginamit ng Diyos para akayin kayo na pagsisihan at talikuran ng inyong pagkakasala. Kaya't hindi kayo napinsala dahil sa amin. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan, ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Tingnan ninyo ang ibinunga ng kalungkutang buhat sa Diyos.
Naging masikap kayo at masigasig na linisin ang inyong pangalan. Nagalit kayo sa mali, nagkaroon kayo ng banal na pagkatakot, nananabik kayo sa aking pagdating. Okay? Nagkaroon ng malasakit at hangaring maparusahan ng nagkasala. Ipinakita ninyo sa lahat ng paraan na kayo'y walang sala sa mga bagay na yaon. Mga kapatid, pakinggan niyo po ito ng mabuti. Yung 2 Corinthians, pangalawang sulat na po ito ni Pablo sa taga-Korinto. Yung unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, parang puro sermon. Huwag kayong ganyan, huwag kayong ganito. Magmahalan kayo. Tanggalin niyo yung mga pagmamalaki ninyo sa isa't isa. No? Tanggalin ninyo yung hindi pagkakaisa. Alisin ninyo yan. Bad habits yan. No? Sabi nga niya, kung makikita natin, there's faith, hope, and love. But the greatest among them is love. Nandun yun. No? Mga kapatid, nung binabanggit po ito ni Apostol Pablo sa kanila, sabi ni Apostol Pablo, nalulungkot ako sa unang sulat ko na rebuke kayo dahil sa mga pangit ninyong pag-uugali. No? Sabi niya on verse 8, balik po tayo sa verse 8. Sabi niya po dito, nalulungkot ako. No? Sabi niya dito, mga kapatid, sabi niya dito, hindi ko pinagsisisihan pagkasulat ko sa inyo kahit na nalungkot kayo dahil dito. Sabi niya doon, nalungkot nga ako nang malaman kong nasaktan ko kayo. No? Si Pablo ay isa sa mga apostol o naging pastor din nila nung time na yon, and he rebuked those people in Corinth about their misbehavior. No? Talented po ang Corinthians. Napakagagaling po nilang lingkod ng Diyos. No? Pero anong sabi doon? Walang kwenta yung paglilingkuran nyo kung yung mga pag-uugali ninyo. Kung yung mga pag-uugali ninyo, ipapairal ninyo. Alam nyo, natutuwa po ako sa CGR kasi alam nyo, bakit meron tayo mga pangit na pag-uugali? Sometimes dahil bunga iyon ng mga pangit na nakaraan o yung mga sugat ng nakaraan. Sabi nga po doon, hurt people. Yung mga nasaktan ay nakakasakit ng iba. At alam nyo, totoo yun eh. Yung mga sugat ng nakaraan o yung mga pangit na nakaranasan natin, nagbubunga ito ng mga pangit na pag-uugali sa kasalukuyan. At sabi ni Pablo, Apostol Pablo sa kanila, mga kapatid, nalungkot ako nung mapagsabihan ko kayo, nung nasaktan kayo, nung nalungkot kayo. Pero sabi ni Apostol Pablo, on next verse po, on verse 9. Yan. Ngayon ay nagagalak ako sapagkat ang kalungkutang iyon ay ginamit ng Diyos para akayin kayo na pagsisihan at talikuran ang inyong pagkakasala. Kaya't hindi kayo napinsala dahil sa amin. What one thing na gustong sabihin po sa atin dito, sometimes yung pain na dala-dala nung nakaraan, may pangit na pag-uugali. Pero hindi mo kailangang manatili sa pangit na pag-uugali. Ang kailangan mo, manatili sa salita ng Diyos at kung papaano ka babaguhin ng salita ng Diyos na may kakayanang magbago ng buhay. Kakayanang magturo at magtuwid sa bawat isa. At sabi ni Apostol Pablo yun, yung unang liham ko sa inyo, natutuwa na lang ako kahit na nasaktan kayo. Kasi bakit? Doon sa sugat na yon, na nasaktan kayo, ay unti-unti yung nilapit yung sarili ninyo sa kagalingan. No? Ng pag-aayos ng inyong mga buhay. Alam niyo po yun, di ba? Parang yung may sugat ka na, may peklat ka na, kailangan mo tanggalin, tuklapin para maging sariwa siyang sugat at maghilom ng totoo. Tama po ba? Nauunawaan po ba, mga kapatid? No? Gusto mong mawala yung peklat mo, sugatan mo ulit. Pero slight chance lang yung paggaling niyan. Pero yun nga po, mga kapatid.
Sabi dito, yung mga pangit na pag-uugali, yung mga makasalanan ninyong pag-uugali, paguhin ninyo. No? Ayusin ninyo. No? Nasabi nga po dito sa mga talata pong nabanggit, sabi po sa Revelation chapter 21 verse 4, kaya ng Diyos na paghilumin yung ating mga sugat. Ang sabi po sa Revelation chapter 21 verse 4, no? At ito ay sa wakas ng panahon sa pahayag. Sabi niya dito, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. This is one promise ng Lord sa bawat isa sa atin. Nasaktan ka man ngayon, pero there comes a time that the Lord will wipe away those tears sa buhay mo. Aalisin, papawiin ng Diyos yung mga luha sa buhay mo. No? And sabi nga rin po on Psalm chapter 37, verse 24 to 25, at isusunod na rin po natin yung Psalm 147, verse 3 to 5. Sabi, iabang na po natin yung Psalm 37, verse 24, 25. Yan. Basahin po natin na sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Kahit na mabuwal siya, ay babangon, pagkat si Yahweh sa kanya'y tutulong. Next. May 25 po ba niyan? Sa Tagalog po muna tayo. No, ito po yung mga pangako. Isulat niyo po, i-take note niyo po that this is the promises of God when you are hurting. When you stumble. Sabi nga rin po, on verse 25, meron na po Tagalog. Sige, ako na lang po magbabasa. Sa English na lang po natin basahin na sabay-sabay ulit yung bagay na yan. Psalm chapter 30. Yan. Sabi dito, kahit na mabuwal siya, mula pagkabatat ngayong tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos ay nagpabaya o ang anak niya ay naging hampas lupa. Next po, on English version, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Wala pa. 1, 2, 3, go! Though he may stumble, he will not fall. For the Lord upholds him with his hand. I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. See, mga kapatid, ang Lord kaya niyang paghilumin ng sugat. At alam niyo yung naglikha ng talatang ito, sabi niya, wala pa akong nakitang pinabayaan ng Diyos na mahal niya, na matuwid sa paningin niya. Wala ni isa. Hindi lang siya yung hindi pinabayaan. Kahit yung salin-lahin niya, hindi pinabayaan ng Lord. No? Kahit na nadapa siya sa buhay niya, nagkaroon siya ng mga pagkakamali, meron siyang mga nakaraan na pangit, hindi maganda, hindi kaaya-aya. Sabi doon, he will not fall, for the Lord upholds him with his hand. Ang Lord mismo yung nagligtas sa kanya. Ang Diyos mismo yung tumulong sa kanya. Sa panahon na siya'y nahirapan, sa panahon na siya'y nadapa, sa panahon na siya'y nasugatan. Ano pong sabi doon? Never pa na nag-fail si Lord sa tanang buhay niya. Wala pa siyang nakita ni isa na minahal ng Diyos, matuwid sa paningin ng Lord, na pinabayaan ng Diyos. Na mga kapatid, ito po yung katotohanan na ang Diyos, kaya niya ang paghilumin yung mga sugat po natin at kaya niya tayong tulungan na makabangon sa pagkalugmok, sa paghihirap na meron po tayo. And sabi nga po sa Psalm 147 verse 3 to 5, kahit yung English version na lang po. Psalm chapter 147
Sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, 3, go. He heals the broken-hearted and binds up their wounds. He determines the number of the stars and calls them by name. Great is our Lord and mighty in power. His understanding has no limit. Mga kapatid, itong bagay na to, sabi ng Lord, malapit ang Diyos sa mga nababagabag o sa mga wasak ang puso. Tingnan mo ngayon katabi mo kung wasak ba ang puso niya ngayon. Mukhang in love eh. Sabay finger heart ng ganun. Magkatabi pala ng finger heart ng ganun. Ano? Aralan nyo, ito yung katotohanan mga kapatid eh. Alam ng Lord yung pinagdaraanan mo. Alam niya yung sakit na pinagdaraanan mo. At malapit siya sa'yo. At sabi nga po doon, hindi lang niya alam. He binds up their wounds. Bakit? Kasi concerned siya sa'yo. Kung ang mga bituin niya, binibilang niya. Kung ang pangalan niya, kilala niya isa-isa. How much more yung mga pain or yung sugat na meron ka, hindi niya ba kayang paghilumin? Hindi niya ba kayang ayusin? Hindi niya ba kayang gamitin? No? Sabi nga po doon, great is our Lord and mighty in power. His understanding has no limits. No? Marahil nagtataka ka, pwede naman niyang pagalingin. Pero pwede namang wala na lang siyang pagalingin. Para wala na lang magsugat, di ba? Para wala na lang siyang pagalingin. Di ba? Pwede naman. Pwede naman nating sabihin na, Lord, sana wala na lang pangit na karanasan, wala na lang pangit na mga pinagdaanan. Kaya mo naman pagalingin, pero pwede namang huwag ka na lang magpagaling, huwag mo na lang ding hayaang masaktan. Pero nais po nating maunawaan, higit yung pangunawa ng Diyos kung bakit pinahintulutan niya yung mga karamdaman o yung mga sakit o yung mga sugat ng nakaraan sa buhay mo. No? Na mga kapatid, sabi nga po on 2 Corinthians chapter 3 verse 7, chapter 1 verse 3 to 7, no, mga kapatid. Sabi po dito on 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 7, sa Tagalog po natin basahin. Nailagay po ba dyan? Yan. Sabi nga po dito, kung ano, yan. Sige. Sabi po sa English ba nandyan? Okay lang, sige. Pasabay-sabay nga pong basahin in English. 1, 2, 3, go. Praise be to the... Sabay-sabay po tayo. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Praise be to God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Next, for just as we share abundantly in the suffering of Christ, so also our comfort abounds through Christ. If we are distressed, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is for your comfort, which produces you endurance of the same suffering as we suffer. And our hope for you is firm, because we know that as you share in our sufferings, so also share in our comfort. Sabi nga po dito, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmulan ng lahat ng kaaliwan. No? Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. No? Ang Lord, kino-comfort tayo or inaaliw niya tayo sa pain that we've been through. Sa mga sugat na pinagdaraanan natin, sa mga sakit na pinagdaanan natin, mga kapatid, inaaliw tayo ng Diyos. Para sa anong purpose? No?
For the pain that we have, sabi nga po dito, no, last point na pwede na nakikita po natin sa mga bagay na ito, yung mga peklat, mga sugat, o yung mga pangit na karanasan na meron ka mula sa nakaraan, ay gagamitin ng Diyos. Sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, 3, go! Gagamitin ng Diyos ang buhay mo para ihayag ang kanyang kabutihan. No? Yung mga pangit o mga sakit o yung mga bagay na kinatatago-tago mo, maaaring gamitin ng Diyos. Para saan? Para ihayag yung kanyang kabutihan. Nasabi nga po doon, balikan po natin yung 2 Corinthians chapter 3 verse 4. Okay po. 2 Corinthians chapter 3 verse 4, ang sabi po dito sa mga talatang ito, inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Mga kapatid, marahil nagdaan ka sa bagay na yan. Yung pinagdaanan mong problema, yung pinagdaanan mong mga sakit, mga pinagdaanan mong kalungkutan, no, kabalisahan, lahat ng yan may purpose. At baka gagamitin ka ng Lord para sa iba namang nagdaan sa almost the same but unique experience. Maaaring gamitin ka ng Lord para i-share sa kanila yung goodness ng Lord. No? Yung problema mo, baka yan yung kung saan ka kinomfort ng Lord, kung saan ka inaayos ng Diyos, kung saan ka pinagaling ng Panginoon, kung saan ka sinamahan ng Diyos, yan yung exact moment of your life na gagamitin ng Lord para sa iba. Na nagdadaan din siguro sa ganyang problema, sa ganyang kasakitan. No? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, may purpose si Lord sa'yo. God has purpose in your life. Na makikita po natin, mapapatunayan po natin na ang Diyos, gusto niya pong sabihin sa bawat isa sa atin, yung nararanasan mo ngayon, kaya kitang pagalingin, kaya kitang ayusin, kaya kong ipakita at iparanas sa iyo yung kagalingan na nararapat para sa iyo. For what purpose? Purpose na magamit yung buhay mo para naman i-share yung same comfort na naranasan mo sa Lord. Pwede mong sabihin sa akin, Brother Jordan, hindi madali. Masakit eh. At ang hirap i-share. Pero mga kapatid, that same pain, marahil na nararanasan din ng ibang tao. At hindi nila alam papaano din maranasan yung kaaliwan ng Diyos. Marahil nalilito na rin sila, bakit sila rin? No? Maraming tao nagsasabi, Lord, bakit ako pa? Diyos ko, bakit ako pa? Marami namang iba dyan. No? Kasi marahil, nung tanungin mo ang Diyos, bakit ako yung nakakaranas nito? Bakit ako yung nasaktan? Bakit ako yung nahirapan? Bakit ako yung nasugatan? Marahil tinanong mo rin si Lord ng ganyan. At may mga tao din na walang pagkakakilanlan sa Lord. Hindi nila alam kung ano yung dahilan nun. Marahil natanong din nila ang Diyos, Lord, bakit ako pa? Marami namang iba dyan. At maybe that person na nagdaan sa ganong sitwasyon, marahil ikaw yung gagamitin ng Diyos. Para i-share sa Kanya, para kumonekta yung pag-ibig ng Diyos para sa Kanya. No? At
At ano pa ang purpose ng Lord? Ano pa, bakit gagamitin niya itong bagay na to? Sabi nga po sa Santiago chapter 1 verse 2 to 4, sabi doon, magalak ka sa mga pagsubok, sa mga suliranin na pinagdaraanan mo, sapagkat itong mga pagsubok na to ang magpapatibay ng iyong pananampalataya. Aren't you glad na every time na nagkakaroon ka ng mga paghihirap, pagdurusa, or even nung time nung mga nakaraang pagkakataon sa buhay mo, yun yung mga time na napapatawag ka sa Diyos. No? One video na shinare sa akin, no, na parang may isang video ng time na sabi niya, ang pangit ng araw niya, buong araw, no? Na putukan siya ng yung engine ng kotse niya, na late siya sa trabaho. Tapos nung magla-lunch na siya, nabangga yung siko niya, natapon yung burger niya, wala na siyang lunchtime, no? Tapos sabi niya, Lord, gusto ko na sanang uminom, pero nung bubuksan ko na yung ref, nasagi ko yung alam niyo, naranasan niyo na yun, yung nakantuhan ka sa paa. yung paglakad mong gano'n, nakantuhan yung paa mo, talagang mangiyak-ngiyak ka. Yung luha mo yung parang nangingilid, gustong lumuha pero ayaw. Sa sobrang sakit, yung gusto mo iluha pero hindi mo maluha. Tapos sabi niya, nung time na buong araw niya, bad trip na siya. Tapos nung time lang na nabunggo niya yung ref, yung kanto ng ref para sa paa niya, doon lang siya nasabi, Lord, bakit ako pa? Bakit itong sakit na to? Kanina pa. Tapos sabi nun, parang nag-reply lang na, alam mo, ito dapat yung mangyayari sa buhay mo sa araw na yon. Pinigilan ko lang. Dapat merong lasing na driver, mabubunggo ka kapag ginamit mo yung kotse mo. Yung nag-serve sa'yo ng burger, may sip-on, umuubo, naubuhan yung pagkain mo, magkakasakit ka. Iinom ka sana, no? Kaya lang, baka madulas ka dun sa hagdanan, mabagok ka, kaya, bakit? Para saan pa yung hinlalaki? Hindi, kasi nung time na nabunggo yung hinlalaki mo, dun ka lang tumawag sa akin. No? Dun mo lang ako kinonsulta. At mga kapatid, yung mga pains and suffering na naranasan natin, o yung mga karamdaman, doon yung mga panahon na kung saan walang-wala ka ng ibang solusyon kundi tumawag sa Diyos. Tama po ba? Naunawaan po ba, mga kapatid? Sometimes yung kapag ka may pera ka pa, pagka masaya ka pa, pagka okay pa ang lahat sa buhay mo, minsan nakakalimutan mong tumawag sa Diyos. Diba? Pero nung nagka-COVID ka, no? Nung time na naipit ka na sa utang, nung time na magkakahiwalay na kayo ng girlfriend mo, ng boyfriend mo, no? Doon ka pa tumawag sa Lord. Doon ka na pa-devotion agad. Diba? Doon ka nagbukas ng Bible. What? Mga kapatid, kung kailan may pagsubok ka, doon din ginagamit ng Diyos para patibayin yung pananampalataya mo sa Kanya. Ginagamit ng Lord yung mga pangit na karanasan mo para lumapit ka at sumangguni ka sa Diyos. Mga kapatid, ginagamit ng Lord yung mga pagkakataon sa buhay mo para kilalanin mo siya sa buhay mo na siya yung Diyos. No? Alam niyo mga kapatid, sa kwento ng buhay ko, ng pamilya ko, almost perfect ang family namin. Napoprovide yung pangangailangan namin. Mahal na mahal kami ng mga magulang namin. At naramdaman ko yung pagmamahal ng mga magulang namin. Bakit? Nung time ng COVID, sa loob lang kami ng bahay. 27 anyos na ako. 27 anyos na ako. Alam nyo, nanay ko PWD, tatay ko senior citizen. Hindi ko ito pinagmamalaki. Yung pamilya ko talagang caring. Sila yung lumalabas. Maliman pakinggan, pero alam nyo yung pamilya ko mapagmahal ng todo. Protective ng todo. No? At almost perfect ang family namin. Why? Nandyan yung kuya ko na ubot ng talino,
Nandyan yung kapatid ko na ubod din ng talino at ubod ng bait. No? Pamilya namin ay ubod ng bait. Kung meron akong ipagmamalaki sa inyo, ipinagmamalaki ko ang pamilya ko. Kung meron akong hindi ipagmamalaki sa inyo, hindi ko ipagmamalaki yung buhay ko. Okay? Pamilya namin almost perfect, pero lumitaw si Brother Jordan na black sheep ng family. No? Bakit naman may lumitaw pang black sheep? No? Para ipakita din sa atin na hindi kailanman makukuha mo yung perfection sa kahit kanino. Hindi kahit sa magulang mo, hindi kahit sa jowa mo, hindi kahit sa kaibigan mo, makukuha mo yung perfection, makukuha mo yung kabuuan ng buhay mo sa Diyos. Alam nyo, yung pamilya ko, wala silang ibang prayer kundi ako. Paano magiging maayos yung buhay ko? At makikita naman natin mga kapatid, hindi nabigo sila sa pagtawag sa Diyos. Wala ako sa harapan niyo kung hindi sila sumangguni sa Lord para sa buhay ko. Kung hindi yung kuya ko na nalangin at hindi siya nagpagal na isama ako sa simbahan, no? At mapalapit ako sa Diyos. Yung pangit na pamumuhay ko, buhay na pagsugal, buhay ng paglalasing ng sekreto, no? Buhay ng pagmumura, buhay ng pakikipagbasag ulo, buhay ng pagyayabang. Hindi nang lahat ng yun maiaayos kung hindi sumangguni sa Diyos yung pamilya ko. And one thing mga kapatid, one of the perfect character in the Bible, sabi nga po dito si Job, perfect na yung family niya. Mayaman na tao siya. Pero si Job, nagkaroon ng sugat. At nung time na, kung babasahin po natin, wag nyo na lang po i-flash sa screen, pero kung babasahin nyo chapter 6 verse 2 to 10, sabi niya, nung nagkaroon na siya ng problema sa buhay niya, sabi niya, Lord, kunin mo na lang ako, patayin mo na lang ako. No? Sabi niya, Lord, kung hindi mo ako papatayin ngayon, parang pinaparusahan mo na ako na itong bagay na to. Kunin mo na lang buhay ko. Nung nagkaroon siya ng problema, nagkaroon siya ng sakit sa balat, namatay yung yung mga anak niya, no? Yung asawa niya, sinisisi na siya. Alam nyo, chapter 6, verse 2 to 10, sabi niya, Lord, itong mga pagdurusan na to, sagad-sagad na. Naging matuwid naman ako sa harapan mo. Pero ano nangyari sa buhay niya? Lord, patayin mo na lang ako. At sabi niya, chapter 33, verse 10, 12 to 9, ang sabi ng Lord lang sa kanya, alam mo, alam ko yung pinagdaraanan mo. Pero ni minsan ba lumapit ka at sabihin, aminin sa akin, ano talaga yung nararanasan mo? No, kung babasahin natin chapter 33 and following verses up until 42, sabi ng Lord sa kanya, Job, hindi ko narinig sa iyo na umamin na may mali din sa buhay mo. Kasi walang taong matuwid. Hindi ko rin narinig sa iyo, Job, minsan na kailangan mo ako. Sabi na yan. When the Lord spoke to Job, sabi niya, Job, hindi kita narinig na sumangguni sa akin talaga ng totoo at nagpakumbaba sa akin. Na sabi ng Lord, lumapit ka lang naman sa akin at ipakita mo lang talaga na nagpapakumbaba ka sa harapan ko, I will heal you. And chapter 42, right there and then, God heals Job. Nakikipagbuno ka pa nakikipagkatwiran ka pa sa mga kaibigan mo eh. Gusto mo pang i-excuse yung mga situation mo eh. Ang gusto ko, hindi ka sa kaibigan mo makipagtalo. Ang gusto ko, lumapit ka sa akin. No, mga kapatid. Mga kapatid, ang gusto lamang ng Lord sa buhay po natin, yung mga sugat at mga nakaraan natin na pangit,
Ang gusto ng Lord, isang guni natin sa Kanya ito. Gusto ng Lord na siya yung maghilom nito. Para saan? For what purpose? Mga kapatid, it is for our lives to become a message for God. God's goodness. Sabi nga po on Hebrews chapter 4 verse 13, sabi dito, walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo magsusulit sa ating mga sarili. The Lord knows us and knows us very well. He knows our pain, He knows our suffering, and He knows how to have our solutions in our lives. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Wala kang may tatago sa Kanya. Kahit yung pinakapangit mo pang nakaraan. At ang sabi ng Panginoon sa Roma Kapitulo 15, chapter 15, verse 4, sabi dito, anumang nasa kasulatan noon pang-una ay nasulat sa ikutututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Every time that we hear yung pain na meron tayo, alam ng Lord ang mga bagay na yan. At one thing na makikita pa po natin sa buhay ni Joseph on Genesis chapter 50 verse 20. Praise and worship, inaanyayahan ko na mag-prepare po tayo. And in conclusion, sabi po dito, nung si Joseph, nagdaan siya sa maraming problema. May pangako ang Lord sa kanya, gagamitin siya bilang maayos. Pero ano po sabi ng Genesis chapter 50 verse 20? Pabasa nga po ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit, ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy, naligtas ang marami ngayon. Yung mga kapatid niya, binugbog siya, tinapon sa balon, binenta para maging alipin, at nung siya'y naging alipin, pinakulong siya ng kanyang amo. Nung nandun na siya sa kulungan, kinalimutan siya ng kaibigan niya doon sa kulungan. Pero, ginamit pa rin siya ng Lord para maging kapantay ng paraon. Kapantay ng hari ng Ehipto. At nung natatakot, nung magkita-kita na sila ng mga kapatid niya, natatakot yung mga kapatid niya na baka parusahan sila, baka gumante. No? Sa mga nakasakit sa kanya, natatakot yung mga kapatid niya, baka gantihan tayo na ito pagka namatay na si Papa. Yung mga pinaghagagawa natin sa kanya, baka gawin din sa atin ito ni Joseph. Anong sabi ni Joseph? Huwag kayong matakot. At sabi niya, hindi niya sinabi na okay lang yung ginawa niyo sa akin. Inamin niya, ang sabi niya, alam niyo, sinaktan niyo rin ako talaga. Nasaktan ako sa ginawa mo sa buhay ko. Ano sabi niya? Masama ang ginawa niyo sa akin. Sinaktan mo ako. Pero sinaktan niyo ako, mga kuya ko. Sinaktan niyo ako. At anong sabi niya? Subalit ipinahintulot yun ng Diyos para sa kabutihan. God, you meant it for evil, but God meant it for good. Sabi rin po yun sa Romans. For those who loves Him. 8:28. Romans chapter 8, verse 28. Sabi nga po doon, at dahil dooy, naligtas ang marami. Maraming naabot nung kagalingang ginawa ng Diyos kay Joseph. Yung paghihilom ng sugat. Hindi siya nag-take revenge. Ang ginawa ng Lord sa kanya, inayos yung buhay niya para saan? For the purpose to save yung mas nakararami. It might be painful, mga kapatid. Napakasakit. Pero lagi mong tatandaan, gagamitin ka ng Diyos para din sa iba. In conclusion, sabi nga po ni Rick Warren, sabi po dito, one of the quotations. Sabi po sa quotation ni Rick Warren,
Your greatest ministry will most likely come out of your greatest hurt. Ulitin ko mga kapatid. Sabi po ni Rick Warren, your greatest ministry will most likely come out of your greatest hurt. Alam niyo, nagkaroon tayo ng CGR. Naalala ko yun eh. Akala ko yung CGR para sa ibang tao eh. Pumupunta pa kami ng Ortigas. Pupunta pa po kami ng main ng ibang mega church to have that training. Akala ko gagamitin lang yun para sa ibang tao. Alam niyo, natuwa ako sa CGR kasi, or sa Glorious Hope yung pinagmulan. Na alam niyo mga kapatid, naalala ko, meron palang mga deep hurts. At kung bakit tayo nagkaroon ng CGR ngayon, hindi dahil gusto lang ng tao na makita o i-marites ka sa sakit mo. Kasi bago mo naranasan yung CGR, yung mga leaders muna, yung nakaranas ng paghihilom mula sa Diyos. Mga kapatid, truly, maybe nagdaraan ka pa sa sakit niya yon, sa karamdaman niya yon. Pero, lagi mong tatandaan, maybe the enemy meant it for evil, but God meant it for good. Maaari po bang anyayahan ng bawat isa na mag-worship po muna tayo sa Panginoon bago tayo mag-close sa panalangin? Let us invite the worship team to worship God. Lead us in worship sa mga oras na to. Yes, Jesus, we worship you, God. Yes, Jesus, we worship you, Father. Thank you, Lord. Maybe fall, but it won't prosper. And the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. It's Jesus, we worship you, God. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giant, 'cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord.
victory. I'm gonna say a victory. For the battle belongs to you, Lord. Yes, Jesus, we'll worship you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Let's shout to the Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Yes, Jesus. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Let's shout. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Father. Lord, truly we will see the victory, Father. Dahil alam namin, nakasama ka namin, Panginoon. Lord, ano man yung pain, ano man yung hurts, Panginoon, na nararamdaman namin, Panginoon. Alam namin na mararanasan namin yung katagumpayan sa mga bagay na to. Sapagkat kasama ka namin, o aming Ama. Yes, Jesus. Brothers and sisters in Christ, mga kapatid, maaaring ang bawat isa sa atin may kanya-kanya pinagdaanan. Minsan nahihiya tayo maglingkuran sa Panginoon dahil sa mga pangit na nakaraan. Marahil yung iba sa atin, kahit nga siguro hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin yung sugat.
Isa lang masasabi ko, kapatid, hindi ako yung kagalingan dyan. Hindi yung katabi mo yung kagalingan dyan. Hindi yung social media ang makakapag-ease up ng pain mo. Hindi yung pagkain na makakapag-ease up ng pain mo. Hindi yung hobbies mo ang makakapag-ease up ng pain mo. Wala kang pwedeng ipuno sa mga pangit mong nakaraan. Wala kang pwedeng itakip sa mga bagay na yung pinagdaanan. Walang iba kundi ang Diyos lamang. And maybe nahihiya ka na, Lord, totoo ba? Yung buhay ko magiging kagamit-gamit sa'yo kahit na pangit yung simula ko. Kahit na pangit yung nakaraan ko. Kahit na pangit yung pinagdaanan ko. Mga kapatid, I assure you, God can use you for the good of every people. Gagamitin ng Diyos ang buhay mo para sa ikabubuti ng mas nakararami. Kaya mga kapatid, ang gusto lang naman ng Diyos hayaan mo siyang gamitin ka. Hayaan mo siya na siya yung kumilos sa deepest hurts and aches of your life and let Him use you. Sinasabi ko nga po sa inyo, kung sino man yung nauunang walang karapatan na magsalita dito sa harapan, ako na po iyon. Kung may pinakamalaswang pag-iisip, ako na po iyon. Kung may pinakapalaban sa mga magulang na walang paggalang, ako na po iyon. Pinakawalang may pagmamalaki, ako na po iyon. Pero one thing na na-realize ko, hindi man ako karapat-dapat, pero ang Diyos na naghilom ng mga imperfections ko, ang nag-allow sa akin para maghayag ng kabutihan niya para sa inyo. At gusto din ng Lord na gamitin yung buhay mo and even yung pinaka-painful area of your life para gamitin sa ikabubuti ng mas nakararami pang tao. Mga kapatid, as we pray, maaari ko po bang anyayahan ng ilan po dito? Kung ikaw, alam mo, gusto mong magpagamit sa Diyos, pero sometimes nahihiya ka kasi feeling mo hindi ka enough. Feeling mo disqualified ka. Feeling mo hindi ikaw yung nararapat na gamitin ng Lord para i-battle or humarap sa front lines. Mga kapatid, kung nararanasan mo ito, maaari bang sa kinatatayuan mo? At kung nararanasan mo, gusto mong magpagamit naman sa Lord pero nahahadlangan ka nung parang disqualification. Maaari ba dyan sa kinatatayuan mo o dyan sa pwesto mo ngayon? Maaari bang i-allow mo si Lord na siyasatin ka sa situation mo. And i-allow mo si Lord dyan sa kinatatayuan mo na, Lord, search my heart kung saan ako imperfect.
use me. Mga kapatid, kung nais mo magpasiyasat ngayon, kung nais mong magpagamit sa Panginoon ngayon, maaari bang anyayahan kita? Huwag mo intindihin yung katabi mo. It is between you and God. Kung naisin mo na, Lord, gusto kong magpagamit. Even though madami akong weak points, even though marami akong blemishes, even though marami akong pangit na pag-uugali, Lord, gusto kong magpagamit for the greater good. Kahit na para bang ang tingin sa akin ng marami, pasaway ako, tingin sa akin ng marami, hindi ako kagamit-gamit. It is between you and God. God wants to use you. At dyan sa kinatatayuan mo, you need to decide. Kailangan mo magdesisyon. Kung nais mo magpagamit ba sa Lord o manatili na mahinang nilalang na nagpapatalo sa iyong kahinaan. Sabi nga ni Apostol Pablo, ilang beses siyang dumalangin sa Diyos na tanggalin yung kanyang kapintasan. Sabi niya, para bang hindi siya dininig ng Diyos. Pero pinaalala sa kanya ng Lord, kung saan ka mahina, doon kita palalakasin. Kung ano yung kahinaan mo, ako ang pagtiwalaan mo para ikaw ay aking gamitin. In my weakness, you are my strength. Hayaan mo ang Diyos ang maging tagahilom ng sugat mo. Hayaan mo ang Diyos ang maging kalakasan mo sa pagkakataon o sa panahon na naiisip mo, kahinaan mo yan. Maaari bang sa kinatatayuan mo, kapatid, dinanyayan kita na itaas mo ang iyong kamay. If you want to be used by God, lift up your hands regardless of your weakness, regardless of your sinful nature. If you want to be used by God, in spite ng imperfections mo, kahit na para bang hindi mo deserve na gamitin ng Lord, if you want to decide to be used by God, at gusto mo maging frontliner ng Lord, pwede ba dyan sa kinatatayuan mo, lift up your hands and let us pray. Again, kung napipilitan ka, hindi mo kailangan itaas ito. Pero if you want to be used by God, even in the darkest moment of your life, kahit na yung pinakapangit na pag-uugali mo, kahit na yung pinakapangit na parte ng buhay mo, gagamitin ka ng Diyos. Panatilihin mong nakataas ang iyong kamay. I will pray for you. Lord, salamat po, O Diyos. Salamat sa commitment ng bawat isang nakataas ang kamay ngayon. Lord, I know we are not perfect. Our lives, Panginoon, yung mga buhay man namin, meron mang mga parte dito na para bang questionable. There are parts in our lives, Panginoon, na para bang hindi lang kami nagko-question, even yung mga taong nakapaligid sa amin, kino-question yung pagiging mananampalataya namin. Na naging bunga ito, O Diyos, na mga sakit na naranasan namin, naging bunga ito, Panginoon, ng mga bagay na kinatatago-tago namin sa aming mga nakaraan. Panginoon, itong mga nakataas ang kamay na ito, O Diyos, let them realize, O God, how powerful your love is. Lord, hayaan mong maranasan nila, Panginoon, na hindi yung kakulangan nila ang magiging hadlang para gamitin mo sila. Hindi ang kahinaan namin ang magiging hadlang para gamitin mo ang buhay namin, O Diyos. Hindi, Panginoon, yung mga pangit na nakaraan ang hadlang para magpahayag kami ng kabutihan mo sa buhay namin, Panginoon. Lord,
these hands na nagko-commit sa'yo, Panginoon, help them, Panginoon. Hawakan mo sila ng iyong matuwid at mapagpalang kamay. Ingatan mo sila, O Diyos. At anuman, Panginoon, yung binubulong ng kaaway, na panghihina ng kalooban sa kanilang buhay, Lord, ingatan mo sila. Maaari pa, Panginoon, takpan mo ang kanilang mga tenga sa panahon na sila'y binubulungan ng kaaway na hindi sila karapat-dapat. At marahil, Panginoon, sa mga pagkakataon, O Diyos, na dinidisqualify sila ng kaaway, dinidisqualify ang bawat isa sa amin ng kaaway, Lord, ipaalala mo sa amin that you and only you qualifies us. And you and only you make us holy. At ikaw lamang, Panginoon, at ikaw lamang ang may kakayanan na gamitin ang buhay namin para sa ikabubuti ng mas nakararami, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Pinagtitiwala ko na po ang lahat ng ito. Lord, protect us, help us, heal us, O God. Lord, and use us for the glory of your kingdom forever and ever, O God. Lord, we praise your name. We honor you. All the glory belongs to you. This is our prayer. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen.